Iglesia ni Cristo binulaga si Bongbong Marcos. Patay ka diha, Bong. Game over ka na talaga dito. Ginulat po ng Iglesia ni Cristo ang gobyernong Marcos. Bumaha po ng napakaraming Pilipino ngayong araw ngayon diyan sa EDSA People Power Monument. Mga kababayan ko, kita-kits po tayo sa EDSA. Madaling araw pa pala nagsidatingan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang po diyan sa EDSA dumagsa ang napakaraming mga Pilipino, kundi kasama sa Liwasang Bonifacio. At ang iba ay galing pa ng Palawan, galing pa ng Mindanao. Mukhang ito na yata ang katapusan ng gobyernong nakangiwi ang pangam. Yan ang sinasabi natin. Tumatama po tayo kagahapon diyan sa ating komentaryo na ang Iglesia ni Cristo ay magkakaroon ng malawakang rally. Nangyari na po talaga ngayong araw. Hindi po inaasahan ng NCRPO na merong magaganap na rally. Ito po ay sorpresa ng Iglesia ni Cristo. Kasama po ang mga Duterte diehard supporters. Halo-halo na po. At milyong-milyong mga Pilipino sumugod na po dyan sa EDSA. Kaya tayong mga Pilipino, kung kayo po ay napuno na sa kawalang hiyaan ng gobyernong ito, kita-kits po tayo sa EDSA. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Kasabay po riyan, naglabas po ng pahayag ang Iglesia ni Cristo ngayong araw. Mukhang ito na nga ho, tatapusin na yata ng mga Pilipino itong kawalang hiyaan ng gobyernong mapang-api at kurakot. O narito. Magandang umaga, narito po ang ating Net25 News Update para sa oras na ito. Ikinagulat ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakaantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Ayan, partida, umuulan pa yan ha. Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Patay. Samantala, may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law. We want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Kaugnay po ng isinasagawang pagtitipong sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Okay, bago po natin hindi lang pala sa Metro Manila ang dumayo dyan, kundi saan mampanig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Dadagsa na ngayon, dumagsa na ngayon dyan sa EDSA. Kaya tayong mga Pilipino, makiisa. Sabi ko na nga ho sa inyo, mga DDS, Iglesia ni Cristo ang dapat natin suportahan sa rally. O ito na ho, ngayon na po, panahon na natin magsilabasan. Kay Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at
kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Wala na, tapos na to si Bongbong, panigurado. Tuloy-tuloy na po ito. Tuloy lang natin ang pahayag nila. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat po. Abangan pa po ang latest sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Patay ka ngayon, bungit. Oh. Wala na, panigurado ako siguro kung hindi man si Bongbong bumaba sa pwesto, panigurado isang buwan siguro to rally ng Iglesia ni Cristo, maraming Pilipino. Putang ina, bungit. Bumaba ka na sa pwesto, wala kang kwentang presidente. Ito na ngayon. Pakinggan natin payag ni Senador Marcoleta. Oh. Bansa, dito lang po sa Net25. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness
At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang, para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit, kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila'y hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoon Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Wala na. Bagsak na dito si Bangag. Tuloy-tuloy lang natin ang update. Pakinggan po natin itong Iglesia ni Cristo din to. Si Tonyeng. Ano Tonyeng? Saan ka kakampi? Kay Bangag o sa INC? Radio Television, meron hong pagkilos dyan sa EDSA, dyan sa may tapat ng People Power Monument. Apektado na po. Kanina nadaanan ko ang bahagi niya ng EDSA. Yung buntot ng northbound Puno ay na. lagpas na ng crossing. Nako, layo Lagpas na na. ng Shaw Boulevard, malayo na. Yung galing naman ng Cubao, apektado na rin, kumpatsero. Sa dami Wala ng mga na. nagpupuntahan, may mga naglalakad, may mga nakasasakyan na pumaparada sa gilid at pumupunta dyan sa People Power Monument. Kanina pa yon. Sabi mo, kanina pa. Kanina pa. Ngayon kaya, ano na sitwasyon? Nandun sa EDSA, si RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Ito na. Jerry at Anthony, sa mga oras na ito ay itong nakikita ninyo dito sa aking likuran. Ang kasalukuyang sitwasyon ng EDSA People Power Monument o tapat ng EDSA People Power Monument. Itong kanto ng EDSA White Plains. Ito yung sitwasyon. Sarado na itong bahagi ng EDSA Northbound. At bull-bull na ang dali ng trapiko. Tama ka dun, Jerry. Talagang nagatid na dali ng trapiko. Itong northbound ng EDSA. At kung makikita ninyo dito sa aking likuran, meron namang itinira na isang lane. Dito sa maliban Dami sa na. bus lane ay meron pang nadadaanan na ibinigay. Kaya kung merong dadaan na mga sasakyan, lalo na ng mga Philippine National, mga miyembro ng PNP, ay napapadaan sa labas ng sa labas nitong sa busway. Kung makikita ninyo ay nagsisigawan yung mga tao dahil
yun pong northbound ng EDSA bus carousel na dapat ay para lamang dun sa mga bus ay pinapadaan na ngayon ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority ng iba't ibang mga sasakyan mula sa motor, iba pang mga bus, mga provincial buses, mga pribadong mga sasakyan at iba pa, maging yung mga naghahagkot ng basura. Kanina ay maya yung sigawan ng ating mga kababayan nung dito sa kabang ito ng EDSA. Lalo na kung mayroong dumadaan ng mga tourist bus dahil Jerry Anthony, yung mga kababayan natin na nanggagaling sa iba't ibang lugar, meron pang galing ng Laguna, meron galing sa iba pang mga lugar, ay makikita mo meron tourist bus driver. Yung tourist bus driver ay isang indikasyon o isang katunay na talagang napaghanda nito ng oras para makapaghatid ng iba't ibang Napaghandaan daw. ating mga kababayan na nanggaling sa iba't ibang mga lugar. Kung maisusum ng ating kameraman na si Seth Apostolo Jr., yung makikita rin niya yung kabaybay. Ayun, bumaba yung awat ng Iglesia ni Cristo na binabayubay. Ayun, binabayubay. Yan yung indikasyon na grupo ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ang ngayon ay nandito sa lugar. Patay. Dahil yung kanilang mga mga bus ng Hira University. May tatak, Iglesia. Kung isa, dalawa, tatlo, apat yung naaabot ng ating paningin. Mula dito mismo halos pinakatapat nitong sa People Power Monument ay makikitang naghatid ng mga kababayan natin na nagtutungo dito sa lugar na ito. Dumadaan sa mga oras na ito ang isang tourist bus ito na wala kong makitang markings dahil kanina yung iba ay galing ng Laguna, Victoria Laguna kanina. May nakausap ka kanina, Galing galing pa Palawan. ng Palawan, di ba? Patay ka na yun. Correct. Actually, meron pang galing ng Palawan at tinanong ko nga doon sa kakausap ko kaninang madilim-dilim pa. Kung Madilim-dilim pa. Ay, Palawan, pero may bahay dito sa Metro Manila. Pero ang binabanggit ng aking nakausap ay araw pa ng Biyernes. Araw pa ng Biyernes ay bumiyahin na raw sila mula sa Palawan patungo dito sa National Capital Region, in particular dito sa mismong EDSA People Power Monument. Dali kayo dyan. Ang iba galing pa ng Palawan. So, ibig sabihin talagang napaghandaan nito. Friday pa lang daw ay bumiyahe na sila. Taga Mindanao, parating na. Bangag. Anak ko nang ayop ka. Matap. Oh, ito mga kabisda ko. Sigawan dyan, oh. Ayan na. Sugod na tayo. Mga Pilipino, labanan na natin tong hinayupak na kurakot na gobyerno. Wala pang stage yan. Puro tao lang. Diyos ko, oh. Kita nyo yan na napakaraming tao. Siguro ngayon, puno na yung EDSA. Bulaga, Singiwi dito. Ito, maraming mga bus ay hinarang din ng hinayupak na MMDA. Ito, panoorin po natin yung interview dito sa MMDA chairman na to. Hinarang nila. Sa kalsada po, wala rin daw po permit, ano pong directive po ng MMDA? Well, nag-coordinate na po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasundoan na itoto po lahat po ng mga Ayos, ito to talaga ha. nakambalang na illegally parked. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Dahil kami po ay bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho. Lol, respeto nyo kaming ninakawan ninyong mga buhaya kayo. Yan ang respeto nyo. Pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan ng hindi naman po napuperwisyo. Wala na yun munang po pasok ay kayo. kailangan naming proteksyonan din. That's why wala po kaming magagawa para po i-clear yung karsada, ay kami po ay magtotow at magtitiket. At ngayon po ongoing yung pag-a-adjust noong barrier po ng bus carousel para po bigyan daan yung mga pribadong sasakyan na makadaan doon. Kasi it appears po, nahihirapan po kaming patabihin yung mga nagrarally ng mga tao, nagko-cross, humaharang. So instead po na baka magkasakitan pa, although
Ang instructions naman po ay maximum tolerance sa ating mga kapulisan. Na-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso Wala na yan. Pag tumagsa, wala nang batas-batas. Well, noong mga 4:30 ng umaga, noong nagko-converge na po yung mga sasakyan at yung mga rallyista, nagsisimulang dumating, kami po ay nakipag-coordinate sa QCPD. Dahil sa amin pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So, agad naman pong pinuntahan ng Coordination? Bakit ba kayo nagnakaw kayo sa kaban ng bayan? Meron kayong coordination, mga hinayupak kayo. Wala na, tapos na to. QCPD, yung mga releasta. At ito po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong ganoong pagtitipon po. Diyan Hindi na kailangan ng permit, yung karapatan. Yan ay anak ng kagwang People's Park yan. It's a people power. Hindi na kailangan ng permit. Bakit ba kayo nagnakaw? Humingi kayo ng permit sa amin. Sarap ninyo pagtatampalin eh. O ngayon, mag-rally may permit. Pero pag magnakaw, wala kayong permit. Lo nyo. the People Power Monument. So, again, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan ng iba. Lalong-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay. Los! Alam naman po natin, marami po dyan arawan ng sweldo. So, kung hindi sila makakarating na maaga sa kanilang trabaho, mababawasan sila ng sweldo. Mababawasan. Okay lang mabawasan. Putangin na, nanakawin nyo rin naman yung tax. Mga hinayupa kayo. Nagpakonsensya pa kayo. Wala. Tuloy ang laban. Yung iba, baka maka-absent pa. Na Wala kaming pakialam. yung Sasali ang mga yan sa nawala, rally. Na maaaring yun lang po yung inaasahan nilang pangkain sa kanilang pamilya. Los! Baka mawala pa. So, sana po igalang po. Putangin na, ninanakaw nyo nga eh. Bakit ba? Kunyari kayo may concern kayo, ginalang ba ninyo yung kaba ng bayan, yung mga tax? Yung mga yan, sasali yan sa rally, magsakripisyo yan ng isang linggo, putangin na, para matapos yung mga buhayang mga mukha ninyo. Lo nyo. Po natin yan. Chairman, in terms of deployment po ng mga MMDA personnel natin, paano po natin i-handle? Kasi sabi, baka daw po tumagal pa itong... Well, we'll try to manage the traffic as much as possible. At make sure nga na ma-minimize yung inconvenience sa ating mga kababayan. We'll do everything that we can. At Wala sana na. po lang makipag-cooperate nga rin po yung mga nagrarally para nga po ma-minimize naman yung perwisyo sa ating mga kababayan. Wala na sir, tapos na ang inyong mga pang-aabuso sa bayan. Talagang diretso na yan hanggat bumaba sa pwesto singiwi. Putang na mga pahirap kayo sa bayan eh. Mga walang kwenta kayo. Wala na tayong mga Pilipino, okay lang tayo ma-traffic. Sama na tayo sa rally. Sama tayo sa laban na ito. Laban ito ng bawat Pilipino pag tumagal pa tong mga animal na ito dyan sa gobyerno. Wala, mahirapan yung next generation natin. Kaya sama-sama tayo dyan, kita-kits tayo sa EDSA. Panoorin po ninyo yung dagsa ng napakaraming tao na nagulat po dito si Bangag. O narito po, panoorin natin. Ayan na, kuha po yan ng drone ng Inseminay. Grabe po yan, oh. Oh. Kita nyo po yung ulan. Maraming tao kahit umulan po, tuloy-tuloy pa rin ang dagsa. Maaga pa po yan ha, maaga. So ngayon malamang nasa 1 milyon na ang tao dyan. Kaya sa mga malapit sa mga kababayan ko, this is the time na ipakita natin ang ating pagka-Pilipino. Panahon na ho, wakasan itong mga mapang-api na gobyernong ito na walang ginawa kundi maglimas lamang sa kaban ng bayan, pahirapan ng mga ordinaryong Pilipino. Sakripisyohan natin ito, anak ng kamuti naman, oh. Hindi po pwede na hayaan natin itong Iglesia ni Cristo sa kanilang mga rally. Pero nandyan naman po ang mga Duterte diehard supporters, PDP Laban, Leandro University. Ayan na po, maaga pa lang, madaling araw pa lang. Sigawan, oh. Ayan, oh. Grabe na yan. Yung mga riders parating na. 10BS drivers, lahat tayo, sama-sama tayo dyan. Kailangan ipakita at paramdam natin kay Bangag ang ating galit sa pangurakot sa kaban ng bayan ng mga hinayupak na buhaya. Ayan na. Yung iba galing pang Visayas, Palawan, Laguna. Grabe, bilib ako sa Iglesia ni Cristo.
Ang pag-aakala natin sa ombudsman eh. Pero hindi po, ngayon pala. Dyan pala sa EDSA mangyayari. Pagising ko nga, akala ko deja vu, akala ko fake news eh. Yung pala, ay totoo na meron ng EDSA People Power Werpa ngayon. Ayan ako. Pag pupunta tayo dyan, kailangan nakaputi tayo. Makaputi tayo ng damit, ipakita natin ang galit ng mga inapi ng gobyerno. Then, lalo, nakangiwi ang panga. Ayan na po. Bas-bas yung dumating. Madaling araw pa lang yan. So ngayon, ayan na, oh. Dumagsa bigla, gulat na gulat si Ngiwi dito. Baka siguro nangangatog na itlog niya yan, bulls ni Ngiwi dito. Ayan, sa EDSA People Power Monument, kita nyo po nakasuot sila ng damit ng iglesia. May watawat din po sila ng iglesia. Naku, patay talaga. Wala to, tuloy-tuloy na ho ito. Linaw siya ito. Ulan man, bumagyo, bumaha, tuloy. Gulat si Ngiwi. Kita nyo, napakaraming tao po yan. Sabi mo po Yan, si Leandro. sa surprise rally ng INC. 6:45 AM pa lang ngayon at ang dami ng tao dito. At siguro sa loob ng araw na ito, lalong dadami pa. Hindi lang po ito para sa isang grupo, ito po ay para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya din ako narito para pakita na lahat tayo ay pwedeng magsama-sama dito ngayong araw. Maraming salamat, Kong. Ayan na, mga kababayan ko, kita-kits po tayo dyan sa EDSA. Talagang nabulaga si Bangag. Nanggigigil na ako. Kita-kits po tayo. Ang team namin ay pupunta din dyan. Birada Aguila. Kasama po kami dyan, mga Duterte diehard supporters. Hindi po kami magpapatinag. At tuloy-tuloy po ang aming ihatid sa inyo ng mga updates mamaya sa Birada Aguila. Mga kababayan ko, kita nyo po ang napakaraming mga Pilipinong dismayado ho ngayon. Sabi ko na nga ho, sisiklab po talaga ngayon ang People Werpa. Ito na ho, ang akala ko sa ombudsman lang. Kasi sabi nga ho ng reporter, pwede bang dadaan na lang namin sa kalsada? At gusto namin ireklamo itong si Boyeng Rimulya. Wala, ayan na ho. Nangyari na po. Sa EDSA pala, hindi sa ombudsman. At ang nakagulat dito, kasama Luzon, Visayas, Mindanao na po ito. So siguro mga isang buwan ho ito. Hanggat tamaan ng hiya itong nakangiwi ang panga. Sa bagay, napakamanhid po talaga itong si Bongbong. Mukhang hindi po yan magre-resign. Bong, kung hindi ka mag-resign, Bong, baka kalad ka rin ka at magkaroon muli ng history na ang isang Marcos na presidente ay kinalad ka dyan sa Malacanang. Hindi naman po bawal yung People Werpa. Yan ay nasa batas. Tingnan nyo po yan. Seryoso po na itong Iglesia ni Cristo. Ito rin yung nakahanga talaga. Sabi nga ho, nakapanood ko sa mga post, sa social media, no? Ang sabi ng mga Iglesia ni Cristo, isang sabi lang daw ng leader nila, ay talagang lalabas sila at lalaban. Alam nyo mga kababayan ko, hindi lang po sa EDSA ang napakaraming tao, wala lang po tayong footage na ilalabas. Kasama rin po, meron din po sa Liwasang Bonifacio. Sa buong Metro Maynila po ito, magmamarcha papuntang EDSA. Pagkatapos sa EDSA, dumami ng mga tao, palyado na, traffic na, lahat ng trabaho ay apektado na. Ang ekonomiya apektado na. Naku, patay tayo dyan. Mukhang didiretso na yan sa Malacanang. Pero naalala ko po noon sa panahon ni Irap, no? Joseph Estrada. Hindi naman po sumugod ang maraming mga Pilipino doon sa Malacanang. Sa EDSA po, pinuno nila ng napakaraming tao sa EDSA. Habang kasalukuyang nagaganap yung impeachment trial labang kay Joseph Estrada. So ang nangyayari, padagsak ng padagsa ang tao, dumami ang mga tao, dumagsak napakaraming Pilipino, tinamaan ng hiya si Joseph Estrada kaya bumaba sa pwesto. Mukhang ito na po yung mangyayari muli sa ngayon sa EDSA, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Sa mga relihiyon, pumunta na po kayo dyan. Kailangan na po natin magkaisa. Sa lahat ng grupo, pumunta tayo, rin or shine. Tingnan mo si Leandro Levisti nandyan. Mukhang maulit muli ang history. Sa bagay, tangina, manhid ba si Bangag? Mukhang hindi bababa. Pag hindi ka bumababangag,
kawawa ang inyong pamilya at muling maulit muli ang history. O ano na, mga bubunistang tanganista, pinakita na po ng Iglesia ni Cristo. First batch pa lang ho ito. No, pasiuna pa lang. Hindi pa nag-umpisa ang totoong laban at dadagsa pa hanggang hapon ang milyong-milyong Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.